Posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ayon kay Bicol Saro Party Representative Terry Ridon. Dahil anya ito sa paraan ng pagkuha ni Leviste ng mga dokumento sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa umano'y iligal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Para nga sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo, ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghain. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Paliwanag naman ni Ridon sa paraan kung paano nakuha ni Leviste ang mga dokumento. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents. Katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung pong reliability at kredibilidad po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Kasama sa mga pinalaga ni Ridon na alegasyon ni Leviste ay ang umano'y insertion ni Ridon sa 2025 budget kahit hindi pa kongresista si Ridon nang binabalangkas ang budget. Tinuligsa rin niya ang pagsama ni Leviste sa dalawang patay ng kongresista sa umano'y listahan na hawak niya. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng binansagang Cabral files. Dapat nga ho, ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon, no? Or bakit hindi po tino-turn over lahat. Kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Pinabulaanan naman ni Leviste na pwersahan niyang kinuha ang files galing sa DPWH. Pinost din niya ang videong lumabas at binigay ng mga tauhan ng DPWH sa 24 oras. Mukha raw ba silang galit at nag-agawan ng papeles? Hamon niya ulit sa DPWH. Ilabas na lang lahat ng Cabral files. Galing anya sa DPWH ang hawak niyang files, kaya ang kagawaran daw ang magpaliwanag kung bakit may mga patay sa listahan. Nanawagan din si Leviste sa mga nag-iimbestiga sa flood control anomalies na ihayag din kung may connection sila sa mga contractor. Gaya umano ni DPWH Secretary Dizon na noong namumuno sa Bases Conversion and Development Authority ay may 11.5 billion pesos na proyekto kung saan subcontractor umano ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.